So, yung YT guys, kung saan nyo mapapanood yung mga beads. Same name. Pati yung FB page. Para hindi kayo maligaw. Yung mga notes dito ko pinapost. Dito nyo makikita. Follow nyo nga ako dito. Dali na. Uy, follow nyo ako dito sa FB page. Ayun nyo ba? Hindi na ako mag-start. Bago tayo mag-start. Start na nga ako. So, number 40. So, magkakaroon naman tayo ng logarithm ng x plus 1 to the base 3 plus logarithm ng x minus 5 to the base 3 equals 3. So, same process to kanina guys. So, ganito guys, ganun pa rin yung gagawin. So, meron tayong logarithm, parehas ng base, naka-plus, times natin yung argument. So, magkakaroon tayo ng logarithm ng x plus 1 times x minus 5 to the base 3 equals 3. Then, transform natin sila into exponential. So, copy natin yung base na 3. Raise natin dito sa 3. Then, equals sa x plus 1 times x minus 5. Then, after that, simplify. So, yung 3 cube anong kakalabasan? So, 3 times 3 times 3 yun, magiging 27. Then, ito naman, pag sinimplify, magkakaroon tayo ng x plus 1 times x minus 5. So, madali lang yung guys, no? So, x times x magiging x squared. Pag dinirekta na natin to kasi magiging 1 minus 5 na lang to eh. So, yung 1 minus 5 magiging negative 4. Then, lagyan natin ng variable. Then, yung 1 times negative 5 magiging negative 5. Then, lipat lang natin 27 sa right side. So, equate natin sa 0. Magkakaroon tayo ng x squared minus 4x minus 5. Then, yung positive 27 magiging negative 27 siya dito. Then, pag sinimplify natin tong term na to, anong kakalabasan? So, pwede natin i-combine yung constants. So, magkakaroon tayo ng x squared minus 4x. So, yung negative 5 minus 27 magiging negative 32. Diba? Uy. So, ito guys, meron tayo na ito. So, factored form netong x squared minus 4x minus 32. So, lagay lang natin yung 0. Then, factored form. So, kapag parehas minus to guys, yung factored form niya or yung operation niya is plus tsaka minus, no? So, kukunin na lang natin yung constant. So, hanap pa ng factors ng 32 na kapag sinolve natin or inad natin yan, dapat magiging negative 4, no? So, dahil minus to guys, mas malaki dapat yung factor ng negative. So, basically, pwede siyang 8 times 4. Diba? 8 times 4 is 32. Then, pag sinubtract natin yung ito, tsaka ito, or 4 minus 8, magiging negative 4 siya. So, ngayon, equate natin sa 0 yung mga factors. So, magkakaroon tayo ng 0 equals x plus 4, tsaka 0 equals x minus 8. Then, lipat lang yung 4, magiging negative 4. Meron tayong value ng x. Then, 8 naman dito. Then, same sa ginawa natin guys, dapat hindi magiging negative yung argument. Kasi magiging undefined siya. So, pag pinlag natin dito yung negative 4, so magiging negative 3. So, mali na kagad to. Pag 8 naman positive, so 8 minus 5 is 3. So, positive pa rin. So, 8 lang yung sagot natin. So, let's say meron tayong tan x over secant x minus cosine x. Then, simplify lang ulit. So, pag mag-simplify guys, magpo-prove sabi ko, gawa ka lagi ng hexagon, no?
Then, lalagyan lang natin sila na form ng sine, cosine, yung mga tangent, secant, cosecant. And yan. So, basically, yung hexagon natin, pag nilagay natin dito, so, lagay natin yung 1. Then, yung tangent, yung sine, yung cosine, yung cotangent, yung cosecant, tsaka yung secant. So, lagi lang siya naka-over. Tan is equals to sine over cosine, 1 over cotangent, tsaka secant over cosecant. Pero kapag mag-simplify, dapat lagi naka-form ng sine, cosine na. So, yung numerator natin, meron tayong tan x. So, basically, lalagay natin siya as sine over cosine. So, magkakaroon tayo ng sine x over cosine x all over. Yung secant x, guys, ito siya. So, bali yung gagamitin natin is yung 1 over cosine. Reciprocal niya. So, magkakaroon tayo ng 1 over cosine x, then minus yung cosine x. Then, same process. Ito, naka-complex pa yan eh. Parehas. So, gawin natin single fraction denominator. So, copy lang natin yung numerator na sine x over cosine x. Then, yung denominator, guys, gawin natin single fraction. So, yung LCD na is cosine x. Then, cosine x divide cosine x is 1 times yung 1, magiging 1. Then, kapag walang denominator, gawin natin is multiply na lang natin yan. So, magkakaroon tayo ng cosine squared x. So, ngayon, gamit ito guys, balik na naman tayo dun sa another identity. Though, alam naman natin na sa hexagon sa Pythagorean, identity natin, ang sine squared x plus cosine squared x equals 1. So, kung meron tayo ditong 1 minus cosine squared x, ibig sabihin magiging sine squared x equals 1 minus cosine squared x to. So, which means, itong 1 minus cosine squared x is equal sa sine squared x nga. So, copy lang natin yung numerator. Then, itong 1 minus cosine squared, sabi natin magiging sine squared x over yung cosine x. And kapag parehas ng denominator, yung numerator tsaka denominator natin, pwede natin yan i-simplify or cancel na lang na. So, bali magiging sine x na lang to over sine squared x. So, kung meron tayong sine x over sine squared x, anong kakalabasan? So, mas marami sa baba, ibig sabihin, may matitira doon na isa pang sine x. And remember guys, kung ito yung 1 over sine x natin, galing dito, that is magiging cosecant. Kasi yung cosecant is equal sa 1 over sine. So, magiging cosecant x. So, then,